May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my... Amen. Ikaw akong itinguhan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong giyan, na ako makita kong kanimo. Ikaw akong ginigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang diyan, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem Taigunta sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem Taigunta sa kanunay. Ikaw lang akong simbaon, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giyan, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yupuan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Walay lain gawas kanimo, ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem Taigunta sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem Taigunta sa kanunay. Okay, magandang gabi po sa lahat, no? Balik po tayo dun sa topic natin na dun po sa topic kung saan na iniwan natin kagabi, no? Dito sa immoral sexual, the prohibition of forbidden relation, wherein marami-rami na din tayong napag-usapan, no? So balik tayo dito sa topic. Una sa lahat po, no, gusto ko lang po kita po talaga sa inyo yung kabuuan ng forbidden relation. Wala po akong intensyon na ginawan ito ng lecture on live, no, para turuan yung mga kapatiran kung
paano, no, paano nila gagawin to. But this is for education purpose only. Na kailangan natin makita talaga yung kabuuan, na hindi natin kailangan piliin kung ano yung pag-aralan natin. Alam naman po ninyo yan, no? So regardless kung paano natin ito tatanggapin, as long as we know the prohibition and the not prohibition, then ano yan siya. Dahil nga, kailangan talaga natin pag-aralan yung kabuuan talaga, kabuuan ng general laws. No, hindi natin kailangan piliin kung ano lang yung gusto natin. Gaya nga ng sinabi ko sa maraming beses, gusto lang natin magkaroon ng tamang judgment, no, para dun sa mga makikita natin at ma-encounter nato in the future. Para magkaroon po tayo ng maturity dun sa Torah. Hindi lang yung gusto natin, hindi lang yung ayon dun sa tradisyon natin, kundi malaman natin talaga yung kabuuan. Okay? Alam naman po natin na yung tradisyon talaga ng Pilipino medyo kakaiba. Kakaiba din dun sa mga ibang bansa. Dito tayo, kakaiba talaga tayo mga Pilipino. Pero yung mga ibang bansa po, gaya ng Amerika, gaya ng China, yung mga Incheck, yung mga Hindu, yung mga lahat po yan sila is kanya-kanyang pero may pagkakaisa doon sa ibang bagay. Pero sa Pilipinas talaga, medyo may mga topics na hindi ka tanggap-tanggap, na doon sa ibang bansa is tanggap. And according to Torah law, that this is allowed. So, medyo hindi man maganda pakinggan doon sa Torah natin, dito sa tradisyon natin, pero kailangan po natin malaman lahat. Kasi kailangan nga kaya nga sinasabi mag-aral. Kasi kung hindi po tayo mag-aaral, sundin na lang natin kung ano ang Filipino tradisyon. Ang sa atin lang matuto tayo kung paano mag-decide, kung paano mag-judge, o kung paano dadalhin. Kasi pwede po kasi na isa po sa atin, no, na mga taga-kihilat ang pwede na maging member po ng Court of Justice. No, balang araw, hopefully. Pero kung sino man yan sila, mabubuo na then let it be. Makuha man tayo o hindi, ang importante, meron po tayong kaalaman patungkol po talaga sa kabuuan. Hindi lang doon sa turo ng ibang mga rabay, dahil nga alam din natin na medyo nagkanya-kanya din sila ng turo. Nagkanya-kanya din. So, kailangan natin na kitain talaga lahat. No? Para kung halimbawa may marinig tayo doon sa ibang rabay na kakaiba sa mentor natin, madepensaan naman natin kahit paano yung hindi madepensaan ka kung kahit na sino lang, kundi madepensaan mismo natin yung mga sarili natin kapag kami nakaharap tayo ng mga tao. Okay? So dito po na sinasabi po kadugtong kagabi, nasa chapter 4 po tayo, number 1, no, ng Forbidden Relation. Sabi po dito, Gentiles are not commanded by Hashem to be fruitful and multiply. So, from the time of the receiving of the Torah, to be fruitful and multiply actually is law from the time of Adam up to the giving of the Torah at Sinai. Naging batas po talaga yan siya. Kaya nga, kung titingnan natin, may mga magkakapatid na naging mag-asawa, may mga anak at saka magulang na nag-aasawa, merong mga near relatives, no, na nagkakaasawa, first degree, second degree, wherein pagdating po doon sa giving of the Torah, nung naibigay na ang Torah doon sa Mount Sinai, merong iilan dyan, no, na naging tradisyon po nung araw na naging obsolete. Obsolete meaning nahang na siya, nawala. Ang isa sa kondisyon doon, paano ma-retain ang isang Torah nung araw o isang tradisyon nung araw na pwede ipagpatuloy ng tao is kung na-repeat doon sa Mount Sinai. Pero kapag yung isang utos hindi na-repeat doon sa Mount Sinai, magiging obsolete na po siya. Na kung susundin mo pa din yung mga naging tradisyon nung araw in which hindi nakatanggap-tanggap dito after the Sinai, is
ang mangyayari po sa atin is magkakaroon po tayo ng sin. Kasi bali yung transition from oral teaching from Adam up to the time of Moses, and the transition dun sa Mount Sinai up to now. Okay, Grace Mall, good morning bro Yung. Too early for question but continuation lang po ito sa artificial insemination. Until how many times a man can have a sex to someone's wife to bear a child? Hindi po ba siya mahuhulog na adultery? Okay, thank you for the question, sis, no? Actually, with regards to artificial insemination po, alam ko po medyo critical po yung topic na yan, no? Kasi hindi po pwede na magkaroon ng artificial insemination through transferring the seed na artificial lang ang gagawin. Wherein ang nagsasabi po doon sa Divine Code, it is allowed to transfer of seed if it is in accordance with the normal tradition. So the normal tradition is vaginal penetration. So kapag ka nagkausap po yung mag-asawa na dahil hindi sila magkaanak, tapos gusto nilang magkaanak, yung lalaki magdi-decide yan, okay, ano tayo, gagawa tayo ng isang kasunduan kung saan magkakaanak tayo, pero hahanap tayo ng donor ng seeds. So kapag kaganyan po, may permission po yan sa husband. May permission po yan sa husband na, okay, hingi kami ng donor sa'yo, kaya lang hindi man pwede na artificial insemination kasi hindi yan siya normal, hindi yan siya normal na paraan para magkaroon ng anak. Bawal man yung alteration, o bawal man yung hindi normal sex talaga. Kaya pinapayagan po sa Torah na ang lalaki ang mag-transfer as long as the purpose is transferring the seed para magkaroon ng anak yung husband doon sa asawa niya. Kagaya lang ng kalitsa na batas na kapag hindi po nakapag-anak yung mag-asawa, obligado yung lalaki na anakan yung asawa, yung naiwan na babae, para magkaroon ng anak yung lalaki, kahit na hindi siya ang ama. So parang ganun lang, kung kagustuhan talaga nila na magkaroon ng anak through transferring seed from other person, then magiging allowed sa Torah if it is permitted by the husband. Siyempre, meron yan siyang mga konting rules kung paano nila gagawin, kasi kapag ang mangyari kasi kapag hinayaan lang na ganoon, baka ma-enjoy at baka hanapin na din ng babae. Alam ko po yung mga iniisip ng mga tao patungkol po dyan. Pero ang purpose lang talaga dyan, kung anong gagawin nila na setup, is to transfer the seeds. So andun ang supervision ng husband. Kung saan matransfer yung seed ng isang lalaki papunta doon kasi hindi siya magkakaanak eh. So kailangan siya humanap ng paraan na magkaroon ng seeds na hindi kailangan gawin na artificial. Kaya gagawin yan siya through sex but with the permission of the husband. Siguro nakabantay or siyempre ilang din yung dalawa na tumitingin din, siguro merong na makikita lang din ng lalaki, merong hangganan. So depende po yan sa nila. Depende po yan sa usapan po nila. Ang importante lang po dumaan yung pag-transfer doon sa natural process po. Kasi kapag dinaan doon, pinalusi mo yan siya doon, tapos kinuha mo yung ang magiging hindi na po normal yun siya. And this is not allowed in the Torah. Okay? Kailangan normal talaga lahat. Okay, natanong ko po kasi in the Torah, it is allowed if the science experiment like same as in vitro. Actually, for the sake of science, it is allowed. For the sake of science na experimental siya,
it is allowed. Pero in the way na gagawin mo na hindi na siya experimental, transferring na to kasi hindi na yan siya experimental eh. Iba din yung experimental for study purposes, iba din yun siya na purpose. O iba din yung intention talaga na sige, transfer mo yung seed mo doon sa asawa ko. O iba din yan siya na purpose. Iba din yung for the sake of study, for the sake of science. For the sake of science, kailangan magpalabas ng lalaki ng seeds. Tapos kuha din ng science ng ng babae, then mag-make sila, it is allowed. No, it is allowed to kuna ng ang lalaki, kuna ng babae, tsaka for the sake of science, pwede po yan siya. Pero kung ang purpose is to procreating in a normal process, yun talaga yan siya. Hindi pwede na idaan sa kung saan-saan. Normal process po talaga. Kaya medyo mahirap yung sitwasyon na ganyan. Na may ibang lalaki na gagalaw para lang for the sake. Pero ang sa atin lang kailangan po talaga na makita talaga natin yung kabuuan. Gusto man natin o hindi yung Torah, gusto man natin o hindi yung pinag-uusapan natin, pero kailangan po natin magkaroon ng knowledge. Kailangan po natin maging practical ba na, ganyan pala, okay. Pero, so meaning the wisdom is makukuha mo ang wisdom dahil doon sa pag-intindi, ayon doon sa sinasabi sa Torah. Pero hindi po ibig sabihin na gagawin natin yan. Hindi ka magkaanak, magpaanak na lang ako doon sa iba. Ibang usapan po yan. Hindi pwede yan. Kasi wala naman po batas ang Noahide na mag-procreate. Walang batas ang Noahide. The time na naandyan na ang Torah, sabi nga natin, Gentile are not commanded by Hashem to be fruitful and multiplied. The time na na-receive nila ang Torah, hindi na po naging commanded. So ang obligado lang po doon sa multiply is ang Jewish. Kasi sa Jewish po, kahit na hindi na-repeat doon sa Mount Sinai, obligado po sila. Obligado po sila. Kasi kailangan nila magparami. Sige lang kaya sila ding patay sa mga nation. Sige silang gina-torture sa mga nation. So magiging kukunti na lang yung nila kung hindi sila mag-procreate. Kaya walang limit po yung anak nila. Hanggat kaya mo mga anak ka. Yun po sila. Kaya yung go into the world and multiply is not applicable now to Gentiles but applicable to Jewish people. So, nung unang paraan ng mga Jewish is asawahin yung kapatid, yung buhay na kapatid, kapag namatay yung kapatid, obligado yung binata na anakan yung babae. Para maging kanya, magkaroon sila ng anak ng husband niya na hindi sila nagkaroon ng anak. Pero sa atin, naman yan So, hindi ka tanggap-tanggap. Pero sabi ko nga, para matuto po tayo, kailangan natin pag-aralan lahat. Wala tayong pipiliin dyan. Kailangan lang natin makita talaga yung kabuuan. Kasi in the time of Moshe po, hindi tayo pwede pumili. Ay, bawal yan sa amin. Ganyan. Hindi ka na po pwede maganyan. What is Torah is Torah. Ngayon, kung hindi ka knowledgeable ngayon, posible na isa ka dun sa magre-react in the time of Moshe. Dahil nga maraming mga part of the Torah talaga na hindi po katanggap-tanggap sa tradisyon ng Pilipino. Hopefully na intindihan po yan Okay, Jason Binoak sa atin yung mahirap yan talaga, hindi kaugalian ng isang Pilipino. Much better siguro mag-adapt na lang ng bata. Yes, actually, adoption is good, no? That is talaga yan siya, maganda talaga yan siya kasi aside dun sa pagkakaroon ng anak, kagaya ng ginawa ni Putipar, blessful ka dahil nag-alaga ka ng ibang tao na inari mong anak. Din yan talaga, maganda din yan, nakakatulong ka dun sa mga bata na walang mga magulang. Maganda din yan siya. Pero may mga instances din talaga na gusto mo magkaanak na dun sa asawa talaga. Hindi man natin pwede na yung gusto lang natin kung mag-adapt. May mga tao talaga na gusto na galing dun sa nanay. So, lahat po ng side, kailangan po natin kunin. So, adoption is actually
an option. Pwede po yan. O, naariin mo yung isang ano mo, mag-alaga ka ng ibang ata, ariin mo na anak mo, pwede po yan. O, pero meron ding another option na magkaanak talaga yung asawa mo na aariin mo through insemination, but not in artificial insemination, but in a regular, normal penetration. So, ganun po siya. O, kaya nga sabi ko sa inyo, kapag mag-aral po ng Torah, medyo laparan po talaga natin yung iniisip natin. Laparan talaga yung ano. Kasi kung medyo nakaano ka, medyo hindi maganda yung ano mo, tapos andun, strict ka talaga doon sa Filipino tradition, baka umabot po sa punto na magalit ka sa Torah. Umabot sa point talaga na magagalit ka sa Torah, in which hindi po maganda yan. So sa atin, hindi natin tinuturo na gawin yan, pero ang sa atin lang makita talaga yung kabuuan. Pareho lang yan sa pagkain. Alam ko marami hindi kumakain ng baboy sa atin. Marami din kumakain. May mga kumakain na ngayon hindi na pwedeng kumain kasi high blood. Meron ding hindi kumakain na ngayon kumakain na kasi sarap. So, kung ano man yung rason, as long as malapad yung pananaw mo, hindi ka magkakasala. So, kagaya lang din yan siya. Ang importante lang po, matutunan talaga natin yung mga sides ng Torah. Without, yung parang i-separate lang muna natin yung sarili natin na tradition ba? Tingnan lang muna natin yung ito, ano kaya yan? Without joining. Huwag ka muna sumali doon sa sinasabi doon. Intindihin mo kung ano yan. Parang yung nag-aaral ka ng chess, na hindi muna ikaw yung maglalaro. Kasi kapag sumaba ka talaga, ikaw kaagad yung naglaro, dadanas ka talaga ng talo, panalo isang beses, talo. So, medyo mahirap siya. Kasi, magkakaroon ka po ng emotional, ano po dyan. So, ganun lang din dito. Huwag natin muna ilagay yung mga tradisyon natin, yung mga iniisip natin. Hayaan muna natin na ang Torah makita natin. Then, kung sa palagay natin na hindi natin kaya, ikaw ito lang namang problema dun eh. Okay? So, yan ang procreation process na wala sa Torah without the permission from Hashem is in short, illegal. Yan ang procreation process na wala sa Torah without the permission from Hashem in short, illegal. Yes, magiging illegal po siya kung wala kong permission sa husband. Pero kapag may permission, may usapan sila, gusto kong magkaanak talaga sa'yo, kaya lang hindi ako magkakaanak, impotent ako, then, kung hindi sa akin, din dun sa iba, pero aarihin ko na anak yan. So, ang paraan lang dyan, it's either artificial insemination or vaginal penetration. So, according to Torah, hindi po tayo pwede dumaan po talaga sa artificial insemination, kundi doon talaga sa vaginal penetration. Pero may usapan sila doon sa lalaki na hanggang dyan ka lang, hindi ka pwede magpatakag hipo-hipo dyan. So, depende na yan sa usapan nila. Hopefully po na kuha po yan na sabi ko nga, kailangan talaga nating laparan yung mga ano natin, yung mga iniisip natin. Kasi ang sa atin lang na mapag-aralan talaga to. Matagal ko na to gustong ituro eh. Napipigilan lang ako dahil doon sa mga reaksyon ng mga unang panahon kung saan tinuro ko to. Daming reaksyon na hindi maganda. So, pinili ko na itigil na lang muna. So, ngayon siguro, dahil matagal na tayo nag-aral, baka pwede na. So, titingnan po natin kung hanggang saan po yung ano natin, no? Okay? So, Grace Small, so ano ang consequences noon bro kapag ginawa siya artificially? Nagkakasala ba sa Torah as capital sin? Okay, hindi siya matatawag na kasalanan sa Torah. Hindi siya matatawag na may capital punishment talaga, pero hindi po din ibig sabihin na wala kang kasalanan. Kasi hindi po siya dumaan talaga sa normal process.
ang normal process of procreation is vaginal penetration, hindi po injection. Kaya nga napaka ano talaga dun sa ano, napaka ano talaga yung topic natin kahapon, kung balik-balikan mo talaga yung napakainit noon. Napakagandang topic yun. So kung hindi nyo pa maintindihan ngayon, din balikan ninyo. O para ma-digest talaga. O then, kung ma-digest siya, then hindi po ako mag-a-advise na gawin nyo po yan. So, sa atin lang is for education purposes. Hopefully na kuha po ninyo yung yung ang ibig sabihin ko po. Okay? So, gaya ng tanong ni Grace Moll, kung magkakasala ba, yes, kapag artificial insemination, dahil against siya doon sa normal penetration, normal sex, then may kasalanan ka. Pero hindi po katulad talaga doon sa immorality na meron talagang death punishment. So, meron kang punishment, pero hindi po ganun ka severe. Okay? So, kapag ganoon, dapat hindi magkakilala both side para walang lasyonhara na mangyayari. Pwede siguro gawin yan na may kurtina in between, ang nakalabas lang ang ari ng babae, same din sa lalaki. Actually, mga option po yan na pwedeng pag-usapan ng both parties. O mga option po yan. Kung ano ang gagawin nila, na paraan para hindi po magkaroon ng intimate, yung malaliman na connection. Kasi pwede pong magkaroon malaliman na connection. So, depende po yan. So, magiging ano po yan. Depende po talaga yan doon sa mag-asawa. Pag-usapan natin, boundaries. Naandyan yung lalaki. So, yung binigay ni actually, mga option yan. So, bahala na sila mag-asawa kung ano ang mapag-usapan nila. Kung sinabi ng husband, okay, all the way. As long as magkaroon din, depende po sa kanila yan. As long as yung pag-transfer ng seed is actually through vaginal penetration. Galing ng tura, no? Kala natin ganun lang ka-simple yung sexual immoral. Huwag ka lang mag-asawa ng may asawa ng iba, ganun lang. Kung hindi mo pa maintindihan yan, magkagulo-gulo pa talaga. Kasi kailangan mo interpret sino yung asawa talaga na matatawag. Sino yung husband, kailan mo siya matatawag na asawa. So, ganun po ka-risk itong topic na to. Okay, Grace Mauli, ito po kasi nakikita ko ngayon at ginagawa ng mga gustong mag-anak. Contaminated na nga generation natin pagdating sa procreation. Meron kasi may tura, yes. Kasi katulad ng kung maalala ninyo, merong mga artificial na insemination po na ginagawa doon sa mga hayop. Wherein yung halimbawa po nung bago pa lang ako nag-asawa, kung saan may mga alaga po kaming kambing. So mga Brahman po yun na kambing. Tapos dahil sa gusto ko na malaki yung kambing ko kasi mas malaking karne, mas maano. So ang ginawa ko artificial insemination po ang ginawa. So yun po ang nangyari, namatay po yung kambing ko. Dahil hindi po niya nakayanan yung So siguro kung dinaan lang yun sa lalaki talaga, posibleng mabuhay pa yun. So may mga pagbabago talaga kapag dinaan mo doon sa halimbawa yung tao, di ba, may mga cloning naman na ginagawa ngayon, study about cloning. Yung tao kino-clone na. Pero yung mga clone na tao po, ayon lang po doon sa nakikita natin doon sa mga palabas, is wala na po yung feeling doon sa mga magulang. Kasi hindi sa kanila lumaki yung bata eh. Kung sa kanila man lumaki, pero may pagbabago talaga. Kagaya ng babae, tapos naanak ka ng ibang lahi. Tapos iba pa ang paraan ng so may mga pagbabago po. Na kung yung vaginal penetration nga, basta ibang lahi, may posibilidad na yung ugali ng ibang lahi is madadala ng bata. Kagaya ng alaga namin dyan na si Amira. Kikita mo talaga na iba yung attitude niya.
Makikita mo na yung pagiging Arabo niya, makikita mo talaga. Mahilig kumain ng sibuyas, yung mga carrots, yung mga pipino. Mas gugustuhin pa niyang kainin yan kaysa doon sa kanin. Kikita namin yan. Kaya, ano pa kaya yung artificial insemination na hindi talaga dumaan doon sa normal process? So, may pagbabago. Kaya, nagkaroon po ng guide ang Tura na okay naman yan kung gusto nyo talagang magkaanak. Tapos ayaw nyo ng artificial kasi nga hindi normal process, then doon natin pag-usapan yung pag-transfer ng seed papunta doon sa babae na hindi artificial insemination. So, paano ang gagawin? So, may mga option na yan sila. So, isa lang ang sure dyan, that is vaginal penetration. Kaya lang, kailangan magkaroon ng agreement talaga between sa asawa, sa lalaki at doon sa lalaki. Magkaroon sila ng paraan. Gaya ng ginawa ni Jason na huwag ipakita yung mukha, hindi kilala yung lalaki. Pwede yan siya. Depende yan sa kanila kung ano paraan ang gagawin nila. Pero this is only for education na. Sinasabi ko talaga sa inyo. Kasi Tura talaga yung pinag-usapan natin. Hindi po tayo nag-uusap patungkol doon sa law of the land. Hindi po tayo nag-uusap patungkol doon sa mga feelings natin, sa mga emotions. Hindi po tayo nag-uusap patungkol doon sa tradisyon natin. Hindi po. So, ang pinag-uusapan po natin kung ano yung sinasabi doon sa Torah. Okay? Galing, no? Okay, salamat, Grace Maul, no? Okay, another one. A man should marry a woman and she should establish wife for him to make the world settle and leave his father and mother to cling to his wife. Okay? So, a man should marry a woman. Kaya dito bawal man and man kasi ang utos talaga, ang mitzvah talaga, a man should marry a woman. Okay? Then, and she should establish wife. Kailangan na ma-establish niya yung sarili niya as a wife, asawa ng isang lalaki, to make the world settle. So, hindi po kung nag-asawa, ang babae walang gagawin, kundi magbantay na lang doon sa bahay. Wala, hindi po yan ganyan. Kailangan po bantayan niya yung peace, o yung batas doon sa loob ng bahay. Kasi sabi dito, kasi ang sabi po dito, she should establish wife for him. Kailangan maging katuwang po siya. Asawa po kasi hindi lang para parausan, kundi maging katuwang. So, kailangan na maging katuwang siya sa husband niya para magkaroon po ng simple and peace living. Yun po siya. So, ibig sabihin, malaki pong rule ng babae kapag nag-asawa. Kailangan niya maging asawa dun sa husband niya. Hindi lang basta magkaroon ng asawa dahil gusto ko siya, gusto niya ako, hindi lang ganyan. But the girl or a woman is kailangan talaga i-establish niya yung sarili niya as a wife to her husband. Kaya hopefully nakuha po, no? Medyo medyo critical po yan kung hindi natin maintindihan na hindi lang yan siya ganun kadali ng pag-aasawa. May rules po yan siya. Na may gagawin yan siya na maging asawa talaga siya doon sa husband niya. Kasi sabi nga ng kasabihan sa iba, madali pong maghanap ng babaeng pakakasalan. Napakadali po. Ang daming babae dyan, pero napakahirap po maghanap ng totoong asawa. Yun po ang dyan. Mahirap maghanap ng totoong asawa na kung saan magpaka-asawa talaga siya doon sa husband niya. Hindi lang yung bubuhayin siya, hindi lang yung panakan siya, hindi lang yung, kundi kailangan mag-act talaga as a wife doon sa husband niya. And ang role ng mga wife doon sa husband niya is to maintain peace in the house. To teach their children, turuan yung mga anak. Tapos, maging malaking parte sa bahay. Hindi po baliwala ang babae. Hindi katulad nung araw na ginagawang alila ang babae.
Pero sa ngayon po, hindi po yan siya. Malaki pong role na kailangan gampanan, na kailangan yung husband niya, madala niya dun sa Torah, maitulak niya na mag-aral sa Torah. Kasi kapag hindi nag-aral ng Torah ang lalaki, napakalaki po ang pwedeng mawala sa kanya kung ang pag-uusapan is rectification. So, mahirap po siya ma-rectify kung wala siyang Torah. Kasi ang Torah mismo ang guide. Samantalang ang babae, yes, may Torah para maturo niya doon sa bahay niya. At yung Torah na yon is kailangang matulak niya ang husband niya na mag-aral. So, napakalaking role po ng asawa. Kaya nga, kailangan talaga silang pasalamatan, kailangan talaga silang bigyan ng parangal during Friday night. Hindi po yan siya Sabat, but it is good no na minsan bigyan natin ng parangal yung magulang natin dahil nga sa napakalaking role na ginagawa niya. Maliban dun sa nagme-maintain pa siya ng peace, minsan tumutulong pa siya sa trabaho ng husband. Kasi nga, hindi pwede sa panahon ngayon na isa lang yung magtrabaho. Okay? Napaka-ano po ng... If a woman commits herself to 1 month's cohabitation without marriage according to secular government laws, so ibig sabihin nagli-live-in lang po, then she is considered a concubine according to the Torah law. Pero concubine po siya, pero pwede din siyang tawaging asawa. Kaya lang hindi lang siya pinakasalan. Kaya nga sabi doon sa kay Solomon is maraming asawa. O 700 ang pinakasalan, 300 ang concubine. Pero lahat po sila asawa. Yun po ang ano dyan. So, a man should marry a woman and she should establish, okay? A woman commits herself to 1 month's cohabitation. Kaya ang babae po hindi po talaga pwede magkaroon ng relasyon doon sa ibang tao kapag ka andyan pa yung husband niya. Ang rule po ng pagiging husband na matawag pa siya na husband and wife is kung andun yung tatlo. Una, yung po sinasabing yung sinasabi na nagagalawan, yung sexual act, andun yung support, at andun yung shelter. Kapag naandyan yung tatlo, is ibig sabihin, husband and wife in law. Regardless kung kasal kayo o hindi. So, hindi pwedeng agawin kahit na live-in lang, as long as you support your wife, as long as you live in one house, and as long as you give food, support doon sa babae, is hindi mo po yan pwedeng agawin doon sa ibang tao. Hindi po yan siya pwedeng agawin. Kasi pwedeng magkasala both partner doon sa adultery. Kasi nga, may partner siya. Yung partner nila is andun yung tatlo eh. Yun ang problema. Andun yung sexual act, andun yung support, andun yung one shelter. So kapag ka naandyan yung tatlo, then you are considered as husband and wife. Regardless kung kasal kayo o hindi. Okay? Hopefully nakuha po natin ha. Kaya dito, sa sinasabi, if woman commits herself to one's cohabitation without marriage, so ibig sabihin, nag-cohabit kayong dalawa, tapos hindi kayo kasal, so according to secular government laws, dito sa batas ng lupa, live-in, then she is considered as a concubine according to the Torah law. So sa Torah law, live-in sa lupa, sa Torah law, that is concubine. Concubine, married wife, then they are both called husband and wife. So kahit na live-in yan sila, hindi yan sila pwedeng agawin. Kaya lang may sinasabi sa Torah, ito bantayan ninyo ha, kahit na andyan yung engagement, yung sinasabing na engaged na kayo, o you are committed to marry each other, you are committed to make family, tapos andyan yung suportaan, pero without any sexual intercourse, pwede ka pong agawin. Hindi po magkakasala yung aagaw. Kasi hindi kompleto yung tatlo eh.
Yan po ang babantayan po talaga. Kaya nga sa panahon ni Haring David, kung maalala po natin si yung mother po ni Solomon, sino ba yon? No, nakalimutan ko na tuloy. Na kung saan po naagaw ni David dahil nga bagong kasal sila ni Uriah. Si Uriah isang sundalo po yan ni Hari David. Tapos pinakasalan niya sino ba yung babaeng yan? Yung mama ni Solomon. So nakita ni dahil bagong kasal sila, ang ginawa naman ni lalaki, hindi niya naman magalaw-galaw kasi bago may lumabas na dugo ba. So nagkaroon po Bathsheba, yes, thank you Grace, Maul. No, si Bathsheba na nag-asawa silang dalawa ni Uriah. Ang problema nung ikinasal po sila, andun may means o may buwanang dalaw hindi sinasadya ba na taon nung matapos silang ikasal, lumabas yung buwanan. So hindi pwedeng galawin ni Uriah. So dahil nga may intention si King David na asawahin yun kasi nakita niya nung nagmikbi. Nung pagkatapos kasi ang batas diyan, kapag may means ka, kailangan ka munang magpa-check doon sa mga rabbis or sino pwede mong rabanit. May dugo ba, wala pa ba? Tapos undergo ka ng purification. Nung nagkaroon ka na po ng purification, declare ka na free, then you go mikbi. Nung pagmikbi, nakita ni Haring David. So ginawa niya, asawa man niya ni Uriah, si Uriah, papuntahin ko dun sa giyera. Wherein, yun talaga ang kasalanan ni King David. Kasi bawal po sa isang bagong nag-asawa na ang lalaki is papuntahin dun sa giyera. Ang batas po dyan, hindi po pwedeng iharap dun sa giyera ang taong bagong kinasal. Kailangan po muna ma-enjoy niya yung pulot gata. Ang problema, hindi nagkaroon ng pulot gata. Dahil nga sa nagkaroon ng means. So, pinasulong, pinapunta doon sa gera, so hindi nagalaw ni Uriah si Bathsheba. So, naagaw ni Haring David. Hindi naman inano si Haring David doon sa pag-agaw niya. Kasi allowed talaga na, pwede talaga na agawin yun siya. Kasi hindi kumpleto yung tatlo Kahit na kasal na kayo, kahit na andun na yung suporta, may bahay na kayo, pinakakain ka na ng husband mo, pero wala po kayong consummation of marriage, wala pong sexual act, then doon po magkakaproblema kasi pwede talaga yan siyang agawin. Pero kapag ka andun yung sexual act, wala pang kasal, wala pang engagement, pero andun yung support, sexual act, you are considered as married. Kasi napakahalaga talaga ng sexual act. Kaya nga sa kasal po sa Jewish, meron po silang ritual na bago sila pumunta doon sa isang kasal, doon sa harap ng rabbi, kukulong muna sila doon sa isang room to test the girl if she is still virgin. Pwedeng galawin ng lalaki yon doon sa room. Pwede ding hindi, pero kailangan niya magpresenta na nagalaw niya. Dadala siya ng palatandaan na nakuha niya yung babae. So, ang ginagawa ngayon ng mga Jewish is ilagay sila doon sa isang room, pabayaan sila ng ilang minuto doon or ilang oras kung paano ang paraan dyan bago sila dalhin doon sa canopy. Yun po ang paraan. Kasi to emphasize na ando na yung sinasabing sexual act. Para ma-emphasize na ando na yung sexual act. Yung consummation of marriage. Kasi napaka-importante. Kasi kahit kasal sila, basta walang consummation of marriage, pwedeng agawin. Hindi magkakasala yung aagaw dyan. Pero kapag ka ando na yung sexual act, hindi kayo kinasal, tapos naglilive ka ng isang bahay, then hindi na yan siya pwede agawin. Eduardo Danyo, paano akyong kung 2 na lang sa 3 ang natira? Wala na ang sexual act. For some reason, matatawag pa bang mag-asawa? Okay? Paano akyong 2 na lang sa 3? Okay, kung matagal na kayo, hindi po natin may pagkakailayan, no?
na habang tumatanda po yung tao, nawawala talaga yung consummation of marriage. Kasi nga dahil doon sa nagiging impotent na ang lalaki, hindi na tumatayo, hindi na natatayuan. So, ang mangyayari po dyan, magiging dalawa na lang, support na lang at saka house. Tapos wala ng sexual act. Dahil nga hindi na, wala nang kakayahan ng lalaki. Hindi po ibig sabihin na pwede nang mag-asawa ang isa. Kasi pwedeng agawin kasi wala ng sexual act. Hindi po yan. Kasi nung nagsimula is meron yan. Meron yan sa simula. Meron yan 3, sexual act, meron yang support, meron yang shelter. So kung andyan yung 3, then you are married in the eyes of Hashem. Regardless kung kasal ka o hindi, dito sa lupa. Kasi ang kasal sa spiritual is ang canopy. Pero ang kasal sa lupa is under ko kang married na yung sa yung pagdadaan talaga sa tamang proseso. Kaya napaka-importante talaga ng sexual act. Pag nagalaw mo yan siya, wala kayong kasal, as long as the woman is permitted to you, meaning wala siyang husband, wala siyang kalibin, wala siyang kahit na nag-asawa na siya, pero hiwalay na, tapos wala na siya, then magiging allowed siya dun sa lalaki. Magiging allowed siya, then nagkaroon na kayo ng sexual act, nagkaroon na kayo ng living together na, then ang problema na lang, kasal, hindi na po siya pwedeng agawin kahit na walang kasal. Okay? Hopefully nakuha po, no? Saan pala nagkasala si David? Okay, ang kasalanan po ni David actually is actually may dispute po niya mo dyan yung ginawa niya kay Uriah at saka kay Bathsheba is ano ba yan? Hanggang ngayon po may po yan, may dispute po yan. Pero isang bagay po talaga ang ni David na hindi niya po sinunod yung Torah na kapag bagong kasal ka, kailangan mong i-refrain siya from going to war. Hindi po talaga yan siya kailangan isabak doon sa gera. Kasi may utos yan. Kailangan magkaroon muna siya ng pulot gata. Katulad yan ng pag-harvest, halimbawa nagtanim ka. Kapag ka anihan na, hindi ka pwedeng pasulong doon sa gera kasi kailangan na makatikim ka doon sa tinanim mo. Or may gawa kang bahay, hindi ka pwedeng papuntahin doon sa gera kasi kailangan mo munang tumira doon sa bahay. Enjoy mo ng 1 taon. So yun po ang batas sa Torah. So ganun din po sa babae. So pagdating doon sa babae, kapag kakasal kayo, hindi po talaga pwedeng papuntahin diretso doon sa gera ang lalaki kasi kailangan niya munang ma-enjoy yung pulot gata. Yan kaso, hindi nagkaroon ng pulot gata. Kasi nga, nagkaroon ng means ang babae. So, ang nangyari, kailangan antayin. So, nagkaroon ng chance si David na papuntahin sa gera, which is one of the sin of David. So, yung dispute nila, if nagkasala ba si David, marami pong rabbi na nagsasabi may kasalanan si David. Marami ding rabbi na nagsasabi din na hindi siya nagkasala. Kasi nga dahil nga dun sa 3 bagay na matatawag mo lang na asawa yan kapag consummation of marriage, shelter, and support. So kung isa dyan wala, lalo na ang consummation of marriage, pag wala yan, pwede talaga yan siyang agawin. Yun ang sitwasyon ni David at ni Uriah at ni Bathsheba. So, hopefully nakuha po, no? Napaka po ng Torah. Kaya nga kailangan natin pag-aralan lahat, hindi lang Noahide laws, kundi pati ang Jewish laws. Kasi kung wala ka ding alam sa Jewish laws, hindi mo din ma-explain ng maayos ang Noahide laws. So, bale yung explanation mo is magiging mababaw lang o mababaw lang masyado. Kung ano lang sinasabi turo doon sa mga rabbi, yun lang talaga. Hindi ka makakasite ng portion doon sa Torah na pwede mong gamitin para maayos mo paintindi doon sa mga kapatiran. Kaya I encourage talaga everyone na sabayan nyo ako sa pag-aaral doon sa 613 wherein ilang balik na po natin yan 613.
Naalala po ninyo, ilang balik? 3 atang balik. Naubos talaga natin yung 613, one by one, verse by verse, title by title. Tapos pati din yung naubos din natin yung 7 laws talaga. So ang sa atin, review. Kasi wala, kailangan ng review eh. Okay, Neil Adlawan, hindi pinigilan ni David si Uriah sa digmaan. Yun ba kasalanan ni David? Actually, hindi pinigilan. Inutusan niya talaga na punta ka dun sa gera, sa forefront, sa war. Bakit talaga dun sa forefront? Kasi may intention kasi siya na maagaw niya si Bathsheba. So, doon may dispute na kasalanan yung ginawa kasi hindi naman pwedeng papuntahin sa gera yan kasi kailangan muna magpulot gata yan. So, doon siya talaga nagkasala. Pero doon sa ginawa niya na pwede niyang kunin si Bathsheba is nagiging valid yung kasi hindi sila nagkaroon ng consummation of marriage. Hopefully na naintindihan po yan. So, doon po sa mga bagong nakikinig po, kung pwede i-review niyo yung kahapon kasi kadugtong to siya kahapon tsaka yung isang araw. Kadugtong lang to. Kadugtong sa kahapon, ng isang araw, ng mga nakaraang araw. So, hopefully nakita talaga natin. Ayaw ko mang ituro talaga to kasi alam ko may mga makikiti din ang utak. Ayaw tanggapin kung ano sinasabi. Ang tinatanggap is yung kung ano lang maganda doon sa paningin natin. Hindi ko naman sinasabi na yan talaga gawin kasi yan ang utos. Hindi ko naman sinasabi. Ang sa akin lang is makita para maging correct yung judgment natin kapag nakakita tayo ng mga tao na ginagawa niya. So, kung makita ng utak, despite doon sa mga pag-aaral natin, din bahala na sila. Bahala na sila. Okay? So, if a woman commits herself to one-man cohabitation without marriage according to secular government laws, living together, or live-in, then she is considered concubine according to Torah law. Okay, so wala pong problema dyan. Kahit na concubine yan, pero valid yan. Yan ang sinasabing 300 na hindi pinakasalan ni David. So, for Noahide, ang normal talaga, kasi may mga sitwasyon kasi yung mga kapatiran natin eh. May mga kapatiran tayo na may asawa na, tapos ang problema nagkahiwalay, tapos may nagkahiwalay na may nag-asawa na yung isa, yung iba naman hindi nag-asawa. So, anong gagawin ng isa? Magiging forever na lang ba siya na hindi mag-asawa dahil may asawa siya? Nag-asawa man o hindi, ulit o So, magiging lonely Adam po siya. Magiging lonely Adam siya. Magiging lonely man siya. So, kapag kaganyan po, hindi ka po pwede mag-aral ng Torah. Kasi magiging lonely Adam ka. So, maraming mga instances, Kagaya ni Amram. Sabi, napakaganda talaga na example ni Amram tsaka ni Jochebed. Amram and Jochebed were both actually from the tribe of Levi. Kasi si Levi nanganak doon sa father ni Amram. Tapos ito namang father ni Amram may kapatid si Jochebed. So bali, ni Amram si Jochebed, tiyahin. And according to Torah law, pagtanggap sa Torah, bawal asawahin ang tiyahin. Pero wala na, tapos na sila nag-asawa. And yet, Amram was not considered as a wicked person kasi hindi sinunod yung Torah. Hindi po naging wicked. Even Moshe. Kasi nakapag-asawa siya ng Midian eh. Bawal kaya sa Torah yan na mag-asawa ng ibang lahi. Hindi naintindihan ng mga tao ba na before Sinai, yung Torah po is hindi po obligado sundin. Si Mose, sa 613 po, bawal po na mag-asawa ng ibang nation. Pero kita naman natin ang dami kayang mga Jewish na ang asawa is other nations. One of good example is actually Moshe. So kung sino pa yung daming sinasabi, siya pa yung na-punish ni Hashem. Kaya ni Miriam. Nung nagreklamo siya, Moshe, bakit pinasawa mo yan? Ibang yan, ibang lahi yan.
O ano nangyari kay Miriam? Binigyan ng kasi hindi niya alam yung sitwasyon na before the receiving the Torah is allowed talaga yan siya. Kasi andun yung go into the world and multiply. Kahit kapatid mo pwede mong asawahin. In fact, may iba dun sa 12 tribes na ang asawa nila, kapatid lang nila. Cain, kapatid lang asawa nila. Si Seth, kapatid lang asawa nila. Si Enos, son of, puro mga righteous yan. Yared, mga asawa nila, mga kapatid lang nila. Abraham, pamangkin niya. Bawal kaya yan doon sa ano? Ang pamangkin hindi po bawal. At saka yung pinsan hindi po yung bawal. Kasi sa Torah, sa Jewishness ang pag-uusapan po, up to second degree ang bawal. Kapatid, anak, magulang, yun lang po sila. Pero yung iba na, pamangkin mo na, o pinsan mo na, allowed po yan sa Torah. Ginagawa po yan hanggang ngayon po ng Israel. Hindi naman sila na nagkaroon ng punishment dahil dyan. Hindi sila nagkaroon ng in fact, blessed pa nga sila. Titingnan talaga natin. Okay, Eduardo Danyo, kung walang pag-aaral na ganito, hindi natin malalaman na may encroachment na tayong nagawa sa mga batas na para lang sa mga Jewish. Yes. Kaya nga sabi ko sa inyo, sumama po kayo sa akin sa pag-aaral ng Torah. Regardless kung anong klaseng tao, kasi minsan tingin kasi sila dun sa personality. Kasi kung hindi mo disente yan. Ano yan? Ang untidy niyan. Okay. Wala naman tayong problema dyan kasi wala talaga tayong magagawa. Simpleng tao lang po tayo, no? So, kung ang basihan is yung mukha, then okay na sila. Sila na. Pero kung ang pagbasihan po, yung pwedeng ituro, then I invite you, na study with me. Then, let's discuss. Discuss talaga yung, kung pwede, duguan talaga na discussion. O parang doon nangyayari, parang doon sa pareho na sa panahon ni School of Shammai and School of Hillel. Yung mga ganun ba na duguan talaga na, kung sa baksing pa, blue by blue talaga na discussion. For the sake of heaven. Hindi po yung for the sake of pride. For the sake of heaven. So, okay lang po yun. So, kailangan natin magkaroon ng pag-aaral na ganito, brother Danyo, dahil napakalaking gamit talaga nito. Okay? A Gentile is considered fully married if their shared home relationship is publicly known to Torah law. Halimbawa, kinasal kayo. Tapos, nagkaroon kayo ng consummation of marriage. Pero, sekreto lang, tago-tago lang. So, hindi po kayo matatawag na married. Kailangan dun sa lugar nyo, you are publicly known na you are living together, you supported her, and you have, siyempre, kapag isang bahay, magkakaroon talaga yan siya ng sexual act. So, if alam niya ng mga kapitbahay, then you are considered as married. Pero kung tago-tago lang kayo, dun lang, text lang, kita tayo dun sa then you are not considered as married. Ang tawag po dyan is, may tawag dyan may tawag si Rabbi dyan. Nasa bibig ko lang. Hindi po siya matatawag na talaga kasi ang tawag ng Rabbi natin dyan is pero ang niya, ang ibig sabihin niya, that is actually prostitution. Casual sex. Yun. So kapag nag-support ka nga, meron kayong sexual contact, pero text lang kayo, that is actually casual sex. And that is prostitution. Hindi po yan healthy sa Torah. Kasi kailangan talaga publicly known. Alam ng kapitbahay mo, alam ng magulang, alam ng kapatid, publicly known po talaga. Hindi po pwede na tago-tago lang, text lang, kamaingay, dito tayo, kita tayo dito. Hindi po pwede yan.
Ano po yan? Sabi ko sa'yo, casual sex. And according to our mentor, that is actually prostitution. Hopefully naintindihan po ninyo ha, na hindi po pwede, labi na sa mga bagong tubo po, na magkaroon ng kasintahan tapos text-text lang, o yung mga kaklase na tawagan lang, nagka-contact lang, ayun, nagkaroon na ng sexual act. Hindi po healthy yan. Kasi ano talaga yan, prostitution talaga ang tawag dyan. So, kung hindi po, para hindi siya matawag na prostitution, kailangan public known. Hindi kailangan itago. Maliban lang kung ang pag-public known ninyo is makasira doon sa family mo, kailangan mo itago doon sa kanila. Pero doon sa mga lugar kung saan kayo pwede, kailangan talaga i-public known. Kapatid, sa magulang, so ganun po siya. So hopefully na naging po yan na, naging, okay, kung walang pag-aaral, okay. So a Gentile is considered for immediate. Okay, a man who cohabits a woman without the intention of marriage is repulsive. Medyo hindi po maganda yung kapag nagkaroon po kayo ng relasyon doon sa isang babae, tapos wala kayong intensyon na tutuhanin siya or mag-asawa, then medyo po yan siya, repulsive or nakaka-insulto. So kapag ginalaw mo siya, kailangan andun yung intensyon na mag-live-in kayo or dahil mahal mo siya, ganun po talaga. Okay? Belgica Alvin from General Santos City. Halimbawa ang babae mag-abroad, matagal mag-uwi. Pwede na ba maghanap ng iba ang lalaki? Hindi po pwede. As long as there is no permission to both of you na maghiwalay na kayo, is hindi po talaga pwede. Kasi kahit na nag-abroad yan, andyan yung suporte. Katira kayo doon sa isang bahay na kung saan pinagkasunduan na kayo, okay, dyan muna kayo ha. Kasi abroad muna ako, magtatrabaho muna ako. Tapos, andyan din yung support. Siyempre, nagtatrabaho Di andun yung support, kaya lang walang sexual act. Walang cohabitation, walang consummation of marriage. So, yung pag-consume, wala. Dahil nga, natural, andun sa abroad So, hindi pa din yan siya pwede. Kasi hindi kayo nag-usap na maghiwalay. Pero kung nag-abroad siya, tapos nag-usap kayo, nagkasundo kayo, hiwalay na tayo. Kanya-kanya na tayo ganun din naman, malayo ka din naman. Then, considered po yan as hiwalay in front of the head. Pero in front, doon sa law of the land, hindi po talaga pwede. Kahit na malayo yan siya. As long as the marriage is not yet annulled, then may pananagutan ka talaga sa batas ng lupa. Pero in the eyes of Hashem, as long as nagkasundo kayo, dalawa, then it's okay. Hindi ka magkaroon ng pananagutan kay Hashem, pero magkakaroon ka ng pananagutan doon sa lupa. Okay, very, Salamat sa tanong from General Santos City, Belgica Alvin. Okay, Yatskat bin Owano, paano kung nakatikim ng prostitute? Okay, doon din ang problema, Kasi andun yung process na bayaran mo lang siya, kita lang tayo. So that is prostitution. Kasalanan yan. Na gumamit ka ng babae without feelings, nagkaroon nga kayo ng sexual contact, consummation, pero wala yung intensyon na sawahin siya. Di ba sabi ko kanina, yung nagkaroon ng cohabitation without the intention of marrying here is nakaka-insulto yan. So, hindi pwede yan. Kahit na prostitute siya, ano pa yung nakaraan niya, as long as nagkasundo kayong dalawa, nagkaroon kayo ng sex, tapos andun yung intention mo na asawahin siya, then that is valid. Pero pure sex lang talaga, that is casual sex ang tawag dyan, then that is prostitution. Okay, salamat sa tanong, Yatskat bin Wano. Ganda ng topic natin, Daming tanong. Okay, so tanong pa kayo. Okay, a man who cohabits, okay. A woman who acts
a woman who acts licentiously, or bali yung isang babae ba, immoral yung behavior niya with sex and frequently with any man. Bali, hindi maganda yung hindi maganda yung behavior niya when it comes to sexual, tapos ginagawa niya yun dun sa iba. Although allowed yan except the anal sex. Ang hindi allowed is yung anal sex. Erotic conduct without anal sex is permitted. Kaya lang, pag ginawa niya yun dun sa iba, malaking kasalanan po yan. Pero kung gagawin niya lang sa'yo yan, it's okay. Pero pag ginawa niya yun dun sa iba, malaking kasalanan yan. Okay? A woman who acts licentiously and frequently with any man is an essential prostitute and is forbidden for Gentile to be allowed in their means. So, kailangang hiwalayan talaga yan. So, pagka alam mo na yung ginagawa niya sa'yo is ginagawa niya din sa iba, lalo na kapag kaandyan kayo, tapos andun siya, palagi siya doon sa ibang tao, tapos nagkakaroon din sila ng relasyon, tapos ginagawa niya yung pahiwalayan talaga yan siya. Pahiwalayan yan siya. Hindi pwede na dalawa kayo doon sa isang babae sa isang panahon, pero isang babae, isang lalaki sa magkaibang panahon, wala pa kayo, tapos andun na sila, wala kang pakialam doon. Panahon nila yun Pero kung sa panahon mo, may iba din siya, ibang usapan yon. Sa aturan yan is kailangan pahiwalayan yan. And that is under dun sa no-hide laws. Pahiwalayan talaga siya. Kapag nalaman mo na may ibang relasyon. Siyempre may relasyon sila din. Gagawin nila? Okay, hopefully nakuha po. Okay. Akyong, mayroon bang double prostitution? Eduardo Danyo. Akyong, mayroon bang double prostitution kapag nakipag-sex ka sa isang prostitute? Actually, yung prostitute, isa prostitute na yan. Hindi na yan magiging double po. Kasi gawain na nila, trabaho na nila yan. Ikaw, ang problema. Kasi ikaw yung naging dahilan, bakit sila mas lalong nadiin doon sa pagiging prostitute. So, prostitution po yan. We cannot support hindi po natin pwedeng suportahan yung mga ginagawang ganyan na para lang mabuhay is kailangan niya maging prostitute. At isa ka doon sa kinabubuhay niya. So, bawal po yan siya. Hindi po yan talaga siya pwede. Otherwise, pakasalan mo siya or ilibin mo siya para maging valid. Tapos, wag na siyang sumama doon sa ibang lalaki. Then, that is allowed. That is allowed. Okay, especially to Gentiles. Okay, salamat dun sa 8 stars. Mahina yung stars natin ngayon, kasi malaki din kasi ang bawas Okay, okay lang yan. Okay, so Eduardo Danyo from Carcar, Cebu, may double prostitution pa. Wala nang idudouble yan kasi trabaho na talaga nila yan. Triple, fourplay, ilang patong na prostitution yan. Tapos andun, dumagdag ka pa. So, wag na. Otherwise, pakasalan mo siya or ilibin mo siya para maging valid yung sex mo dun sa kanya. Okay, salamat sa tanong, Eduardo Danyo. Okay, ayoko pong gaya nga ng sinabi ko kagabi, ayokong rigid talaga kasi medyo po to kailangan kung mag-aral po tayo ng tura, lalo na ganito na mga critical na topic, nakaayon po ako dun sa mga tanong. Ayoko pong ubusin ang oras ko sa pagbabasa. Diba? Ayokong ubusin ang oras sa pagbabasa. Gusto ko talagang mag-aral. Ang isa po sa pag-aaral na kailangan gawin po natin is through questioning. So, kailangan talaga tanong. Kailangan ko talaga yung mga tanong ninyo. Okay, para makuha natin, para masabi talaga na nag-aaral talaga tayo. Kasi kung ako lang dito nagtatapik, hindi po tayo hindi po tayo aaral yan. Posible nagbabasa lang ako, tapos ginawan ko ng niladlawan si Amram, isang Levita.
ay nagpakasal sa kanyang tiyahin na si Jochebed. Pero sa tura ng mga Jewish, huwag makipagtalik sa kapatid ng nanay mo dahil tiyahin mo pa rin siya. Anong magandang explanation ito yung? Sabi ko nga, no, before Torah was given, no limit po yan siya. Kahit kapatid, pwede asawahin. Wala pong limit. So, kung kapatid mo ba, pwede mong asawahin before the giving of the Torah at Sinai, ano pa kaya yung tiyahin? Pero the time na natanggap na ang Torah sa Sinai, hindi na na-repeat ang go into the world and multiply. Or sabi ng iba, hindi ang go into the world because that is a Christian rendition of to be fruitful and multiply. Okay. No problem to be fruitful and multiply. Parang walang masabi. Pero during the time of Sinai, hindi po na ibigay doon kay Mose ang be fruitful and multiply. And all Torah that was not repeated at Sinai, that is obsolete. So, ibig sabihin, wala na yung batas na yan. Kailangan kasi ang sundin natin kung ano yung turo ni Mose. Kasi yun ang naibigay sa kanya na ipaturo sa mga Gentiles. So, kung may turo na Noahide pero hindi nakabase doon sa turo ni Mose, tatawagin po siyang Mekakmi Umot Haulam, wise of the nations. Pero kapag yung turo niya, yung natanggap niya na utos is galing doon sa Mount Sinai kay Moshe, then you are considered as Mekasidi Umot Haulam, pious of the nations, or righteous of the nations. So, dahil nga hindi na-repeat yung be fruitful and multiply, invalid na po siya sa Noahide. Hindi ka na po pwedeng mag-asawa ng kapatid, yung nanay, hindi ka na po pwede din mag-asawa ng tiyahi, ng ibang ano. Pero ang tiyahin po, pagdating dun sa batas ng Jewish, meron talaga din silang utos na bawal asawahin ang tiyahin. So, hindi siya pwedeng asawahin. Even to Noahide, hindi siya pwedeng asawahin during the giving of the Torah at Sinai. Pero before the giving is pwede po siya. At ang kay Amram at saka Jochebed is before po yun. Before sila, kasi si Jochebed is doon pinanganak sa gate ng gate ng Egypt. Kasi 69 lang sila, yung nanay niya is pagdating nila sa Egypt, doon siya nanganak sa gate ng Egypt. So, yung panahon na yun is hindi pa naibigay ang Torah. At doon din, nung lumaki na siya, doon sila nag-asawa ni Amram, which is also not yet given the Torah at Sinai. So, allowed pa yun siya. Dahil hindi na-repeat, hindi na siya allowed. Pero sa Jewish, may mga portion doon sa go into the world and multiply na allowed sa kanila pa rin. Kasi kailangan nilang magpadami dahil sa palagi silang binabawasan. Okay, Jason Benoak, valid po ba ang mga kapit? Anong kapit? Ati, yung dalaga na binahay na ng renta? Tanong lang po. Okay, ano ba yan? Valid po ba ang mga kabit? Ati, yung na dalaga na binahay na renta? Okay, so nagkabit. Tapos nagrenta ng bahay. Yes, that is considered because you provided him a shelter. Kahit na sa atin kasi masama kasing tingnan kasi ang tawag diyan kabit. Pero hindi po yan ganyan sa Torah po. Wala po, there is no such kabit. Ano po yan? Concubine po ang tawag diyan. Concubine, bali, andun kayo sa isang bahay, you consummate the marriage without the ritual of canopy. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero it doesn't mean na hindi mo siya asawa because you consummate the marriage. In fact, hindi na yan siya pwede agawin kahit na hindi kayo under sa canopy. As long as you live in one house, renta man yan siya o hindi, then you consummate the marriage, hindi na yan siya pwedeng agawin. Pag inagawa yan ng ibang tao na andyan pa kayong dalawa, then that is actually adultery. Okay? Ang ganda ng tanong ni Jason Benoak. Okay, tanong pa, tanong.
Okay, to marry a Jewish nor a Jewish man to marry a Gentile woman, for it is not fitting for them to marry according to the Torah law. So ito no, sinasabi no na Jewish tsaka Gentile, hindi po talaga pwede. Hindi po talaga pwede. Kaya nga yung mga Jewish na naglalapit-lapit sa atin dito, naghahanap ng mga dalaga na para masama nila sa gala nila, that is, kapag ka ikaw yung nag-introduce dun sa babae, sama ka dun para, so that is actually, iiwanan ka lang yan. Gagawin ka lang parausan dun sa pasyal-pasyal ninyo dun sa Hindi maganda yan. Kaya ako talaga, pinapagalitan ko talaga yung yung mga taong nag-aano sa akin, Emmanuel, can you look for me Noahide to be with me during my travel to Palawan? Ay, sikan tawhana ka. Si Paon tayo noong ka. Naong ko na. O, gaganyanin ko talaga. Si Pain kita ngayon. Gawin mo pa akong bugaw. So, bawal po yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, salamat. Ito po pala ang verse kay Amram na Jochebed, Exodus chapter, Amram talks to Jochebed, his aunt. Okay, Nelson Nabaho, so yung paano kay Lot, anong paliwanag yan? Ano ba problema ni Lot? Lot was actually, nagkaroon po sila ng sex ng anak niya but without his permission. Kasi si Lot po is actually hindi po niya kagustuhan yun kasi nilasing siya. Although pangit doon sa paningin ng ibang tao para kay Lot. Kaya nga nagalit si Lot. Nagalit man siya, hindi man siya conforme doon sa ginawa ng mga anak niya. Hindi siya conforme doon sa ginawa ng mga anak niya na nilasing siya para lang magkaroon ng sex. Kasi akala ng mga anak din kasi niya, wala na ibang tao. Kasi yung apoy is inihalin tulad ng mga anak ni Lot na kagaya ng flood na buong mundo. So kung ganito, buong mundo, wala ng tao, tayo na lang. So paano pa tayo dadami nito? Wala na. So ginawa nila, nilasing nila yung ama nila. So yung ginawa po, basta unconscious ka po, wala kang alam, wala kang kasalanan. So wala pong kasalanan si Lot doon sa nangyari sa kanyang mga anak. Na may kasalanan po doon na nagkaroon ng is yung mga anak niya. Pero ang galit ni hindi siya kasalanan na kasalanan talaga. Kasi kung bawal ang nanay tsaka sa tatay, naging bawal yan sa atin during kasi lang doon sa during sa giving of the Torah. Pero nung araw po talaga, talaga yan. Okay? Okay, may dispute ako dyan, brother, kasi pwede naman mag-asawa ng Noahide sa Jewish. Kesa naman mapunta ang Jewish sa mga idolaters. Okay? Teka, sana yung tanong na yun na. Yan ako muna ha. Sagutin ko muna. Okay. Salamat sa tanong, Grace Maul, no? Okay, napakabalig po ng tanong po ninyo. Kaya lang may batas kasi yung may batas ang Jewish na you cannot marry a Gentile. Hindi po yan nag-uusap kung Noahide ka o hindi. As long as you are Gentile, hindi ka po talaga pwedeng asawahin. Ngayon, dahil dun sa panghihinayang natin na baka mapunta dun sa iba, dun sa mga idolaters, hindi po natin problema yun. Hindi po natin problema yun. Hindi po natin kailangang isolve ng another problem, yung problema ng mga Jewish. So, utos nila yan. Then, gawin, nila yan. Kapag kahit kasi Noahide yung asawahin nila, may punishment pa din yan sila. So, walang kaibahan po kung idolaters or hindi idolaters yung napangasawa nila, may punishment pa din sila. So, anong kaibahan? So, wala. So, kung Noahide ka, you can marry validly to Noahide or to Gentiles. But if you marry to Jewish, then magkakaroon ka ng problema kasi inayunan mo yung gusto niya na mag-asawa ng Gentile. Wherein sa Torah talaga nila is bawal mag-asawa ang isang Jewish ng Gentile. Lalo na ngayon na naibigay na ang Torah sa Sinai. During the time before the giving of the Torah, pwede pa yun. Kaya nga napanis si Miriam. Kasi bakit niya sinabi yun? Samantalang nung panahon na yun, pa sila? Noahide laws pa sila. Hindi pa sila subject sa Torah law.
Pero nung kasi nagreklamo si Miriam actually before the giving of the Torah pa yon. Bakit mo inasawa yan? Midianite yan. So alam niya na ang tradisyon, kaya lang hindi pa talaga, hindi pa siya applicable kasi hindi pa commanded sa Mount Sinai. Pero the time na commanded na, bawal na talaga, regardless kung naniniwala ka. Tandaan natin, si Tsipura po ay naniniwala na kay Hashem. Asawa niya na yan dati doon sa sa Midian. Pero sinaway pa din. Although tama yung ginawa tama man ang ni Miriam. Tama man yun. Kaya lang, hindi pa niya alam yung sitwasyon na pwede pa talagang mag-asawa si Mose nung panahon na yun kasi andun sila sa yung utos na kailangang sundin niya is yung Sanoahid. Hindi pa sila obligado doon sa 613 kasi hindi pa nila natanggap ang Torah sa Mount Sinai. Pero the time na natanggap na, hindi na talaga pwede. Meron man tayong mga nakikita na Gentile na asawa ng Jewish, kagaya ni Ruth. Diba? Ruth, asawa Gentile. Ruth is actually a Moabite. And his wife, Elimelech, and also Boaz, a Jewish. So why is it allowed in Surah? Na naging allowed kasi kailangan nilang mangyari yun kasi doon dadaan ang Moshe sa kanila. So whatever the reason of Hashem is, hindi natin pwedeng pangunahan ang Hashem. So kung mga simple tao lang tayo, simple Jewish lang tayo, hindi talaga tayo pwedeng talaga dun sa yung mga Jewish, hindi po talaga pwedeng mag-asawa ng Gentile. Ang dami ko mga friends sa Israel nakapag-asawa ng Diyos. Yung iba nagpa-convert kasi tatawaging goy ang mga anak nila. Actually, yung iba nakapag-asawa na, may mga rason sila. Una is na-love nila yung Torah. Yung ibang rason is for citizenship only. And yet, at the end is, medyo sila kasi nagkaroon sila ng stricto na batas pero hindi nila gusto. Nestorio Campos, kapag convert ang Gentile, wala na problema. Halimbawa, ang isang Gentile, dalaga, tapos nag-convert siya. Natural, ang allowed sa kanya is yung Jewish na. Hindi na din siya allowed mag-asawa ng Gentile. Okay? Hopefully, nakuha po. Okay, niladlawan na naasay ni chat nako ana ikso yung Jewish mangitag babay. So ako, wag kayo talaga na niyan kasi kapag ginawa ninyo yan na mag-introduce, di magiging part po kayo doon sa kasalanan nila. Ako nagagalit talaga ako. Ilang beses ko na talaga ininsulto yung mga na yan. Anyway, yung mga gumagawa ng ganyan is actually, most of them are actually secular. Pero meron ding mga religious na hindi din naiintindihan minsan ba. Kasi ako kahit na ako, hinanapan talaga ako ng makahanap ba daw ako ng isang Noahide na gustong mag-convert para asawahin niya. Ano siya, hello? Kilala ninyo yan. So, sinabihan ko siya na I will never part of your sin. Sorry, but I will never part of your sin. Hindi ako pwede magkiparty dyan sa kasalanan mo. Alam mo, you are Jewish and yet you are considered yourself as rabbi. And then you ask me somebody to convert just to marry you. So, ang nangyayari dyan, asawahin niya muna bago niya i-convert. So, wrong intention. So, ang pag-convert kasi is actually to be close to Hashem, not for any reason po. So, kapag any reason na, kasi by blessing doon kay Hashem, kasi nararamdaman ko, ay kauihan lang yan. Kauihan yan, tawag dyan. Lahat naman tayo gustong lumapit kay Hashem. Pwede naman lumapit kay Hashem kahit na hindi ka Jewish. Bakit kailangan talaga maging Jewish? Tapos, nung pinabayaan na, okay, go. Wala namang ginawa. Na na lang doon sa Israel, na na lang sila. Yung, ano ba tawag dyan? Yung, hindi na sila pwedeng pumasok ng Israel. Lahat ng mga kasama sa grupo na yan, sabi ng rabbi sa akin, they are actually, ng Israel na. Hindi na sila pwedeng pumasok ng Israel. Rabbi po nagsabi sa akin. Kawawa sila.
magawa sila ng mga bagay na yung mga tao doon hindi sila tanggap. So, problema na nila yan. Gusto nila yan eh. Ngayon, gusto nilang mag-convert, wala na. Kapag noted sila nakasama dyan, wala talaga. So, kung gusto mag-convert, huwag kayong sumama sa mga taong yan. Punta kayo doon sa Rabay, sa Makati, try kayo lapit-lapit doon hanggang payagan kayo mag-aral ng conversion. Then that's it. Kaya lang, kailangan nyo talaga pumunta ng Manila. Huwag kayong umasa na merong sponsor na pagkain, pamasahe. Wala yan sa kanila. Ang sponsor sa kanila is bibigyan ka ng recommendation. Yun ang sponsor. O sponsorship doon sa recommendation, hindi sa pamasahe, hindi sa pagkain, hindi sa trabaho. O yes, parang persona non grata. Hindi na sila pwedeng pagpumasok sa Israel. Wawa sila. Yung mga taga Cebu na umalis sa atin, kasama yan sila doon sa listahan. Na hindi na pwede pumasok doon sa Israel. Hindi na pwede maging Jewish. Na blacklist na po sila. Nagsumbong po kasi sa akin ng rabbi, Emmanuel, ako pa ang naging dahilan, ako pa yung sinabi ko sa kanya, I never recommend to you to, nagtanong ka, do you know this person, Emmanuel? Sinagot ko. Ang sagot ko naman sa kanila, it's better for you to judge, Rabbi, this is the link. You judge yourself kung ano yan sila. Binigyan ko sila ng link. Doon sila na, pero hindi ko sinabi na ako yung nag-warning sa kanila. Kasi hindi ko talaga sila sinabihan na warning. Andyan yung mga email, andyan yung namin. Hindi ako nag-warning sa kanila. Sila ang naunang nagtanong kung kilala ko ba yung mga taong yan. Kasi yung sulat ng rabbi sa akin na I never thank you, Emmanuel, yet. Hindi pa daw sila nagpasalamat sa akin dahil sa warning ko. Kailan ba ako nag-warning sa kanila? Hindi man ako nag-warning. No. Nagtanong sila, do you know this person, Emmanuel? So sabi ko, yes, but I cannot judge what kind of people they are. Okay, just observe them with this link, then it's up to you. Ngayon lang, doon, nakita talaga nila kung anong ginagawa. They act like a Jewish, and yet, wala silang ginawa para mag-convert. Okay? Yes, doon na Banilla, giband na sila sa Israel. Yes, that's the correct word. Band na sila. Letter talaga, binigay sa akin ng rabbi. Na naband na sila. Him and all of his group is hindi na pwedeng pumunta ng Israel. So, sorry, kung gusto niya mag-convert, huwag kayo sumama dyan. Magsarili kayo doon, punta ng Makati Synagogue. Okay? Grace Mall, okay. Okay. So, yung mga kakilala mo, Sis Grace, na mga nakapag-asawa ng Diyos. So, depende yun dun sa mga intensyon nila. Kung ang intensyon nila for citizenship, problema talaga yan. Kasalanan kasi yan eh. Kasi the only purpose na para mag-convert ka is para lumapit talaga dun kay Hashem. To be close, to bond with Hashem. Pero kung ang purpose mo, citizenship, or ano pa man, ibang usapan yan. Ewan ko lang bakit nakakalusot yan dun. Siguro may problema dun sa sistema nila. Bakit sila nagko-convert kahit na iba yung Kasi may nakakalusot talaga na na nag-convert, tapos ang habol citizenship. So, Jewish na siya. Pero wala sa puso niya yung pagiging Jewish niya. Kaya kumakain pa din siya ng baboy. Punta siya doon ng Tel Aviv, sekreto lang, kain ng baboy. So, kawawa. Okay? Hopefully na kuha po natin, sagot ko po yung mga tanong ninyo. And hopefully, naka-learn kayo kahit papano. So, lagyan ko muna to ng palatandaan kung hanggang saan tayo kasi. Okay. Chapter 4 na po tayo. Nasa number 14. Kailangan ko i-double yung marking kasi may mga marking kasi nakaabot na ako dito nung nakaraang bali pangalawang beses ko na to, kaya lang hininto ko talaga kasi hindi maganda yung mga reaction. Siguro hindi pa din
panahon. Hindi pa masyadong ano po yung mga hindi pa handa o ang pag-iisip ng mga kapatiran. So, yun, tinigil ko. Pero ngayon, tingin ko handa na. Kasi nag-aaral na eh. Nagtatanong na, hindi na, yung mga tanong hindi na medyo, maayos na, hindi na pabalang or hindi na hindi na yung yung tawag parang violente o hindi na violente yung mga tanong. Kaya hanggang sa susunod po, magandang gabi po sa atin. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen.
Lakazot Meno, 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 Amadonai, Lakazot Meno, Meno, Uldebaker Bekalo, Uldebaker Bekalo. Baruch Hashem, good evening po sa lahat. Ang gabi.